Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Lucas, Kabanata 10, talata 13 hanggang 16. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Bethsaida, sapagkat kung sa Tyro at sa Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihang ginawa sa inyo, ay maluwat na dising nangagsisi, na nanganguupong may kayong magaspang at abo. Datapwat sa paghukom, higit na mapagpapaumanhinan ang Tyro at Sidon kaysa inyo. At ikaw, Kapernaum, magpapakataas ka hanggang sa langit? Ikaw ay ibaba hanggang sa Hades, hanggang nakikinig sa inyo ay sa aki makikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa aki nagsugo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong, pinupuri ka namin, Panginoon, ng Jesucristo. Maraming pong salamat, Pisma Joban, sa pagbasa mo ng ating gospel sa araw na ito ng Biyernes, October 6, 2023. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating pong may kapal sa grasya ng oras na binigay niya po sa atin para po tayo ay makapag-share o makapagpalaganap ng kanyang mabuting balita. So, kamusta po mga kapatid? Today is first Friday of the month. Sa mga may devotion sa Sacred Heart of Jesus at sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. So sana naway ay nakapagsimba tayo at nagawa natin ang ating mga devotions sa ating Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat nating ng mga taga-subaybay, sa lahat ng ating mga subscribers. Sa bago nating mga subscribers, marami pong salamat sa inyo. To all our
relatives and friends sa buong pamilya ng Pisma Plus family. Marami pong salamat. Sa pagkakataon na ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Rex from Chicago sa pagdala sa atin ng words of our Holy Father, Pope Francis. Ito po at pakinggan po natin siya. Thank you so much, Pes Mayor, at welcome po, mapagpalang oras sa lahat, at welcome na naman sa ating program, Ana Pesma, ang pagnilayan ang Ebanghelyo sa madaling araw. Diyan sa Pilipinas, dito sa munting tahanan natin sa Pesmo Plus, dito sa Facebook at YouTube. At sa pagkakataon na ito, ako po mag-o-open ng ating pagninilay sa pagdala po sa atin dito ng pagninilay o ang reflection ng ating Holy Father ngayong Biyernes, October 6, 2023. Ito po ang words of our Holy Father. Basahin po natin. Jesus speaks to me. He speaks to you. He speaks to each one of us. Jesus' preaching is meant for each one of us. How is it that those pagans, as soon as they heard the preaching of Jesus, went with him, and I, who was born here in Christian society, had become accustomed to it, and Christianity become like a social habit, a garment that I put on and I lay aside? And Jesus weeps over each one of us when we live out our Christianity formally. Not really. There is the hypocrisy of sinners, but the hypocrisy of the just is the fear of the love of Jesus, the fear of allowing ourselves to love. In reality, when we do this, we try to take control of our relationship with Jesus. We tell him, yes, I go to Mass, but afterwards you stay in the church while I go home. Today can be a day for us to make an examination of conscience. With this refrain from Jesus, woe to you because I have given you so much. I have given you myself. I have chosen you to be Christian, and you prefer a life by halves, a superficial life, a little bit of Christianity and holy water, but nothing more. When this kind of Christian hypocrisy is lived, what we end up doing is casting Jesus from our hearts. We pretend to have him, but we have cast him out. We are Christians, we say. We are proud to be Christians, but we live like pagans. Ito po ay binasa ng ating Holy Father noong October 5, 2018 sa Santa Marta. At yun po ang pagninilay ng ating Santo Papa ni Pope Francis sa araw na ito. At ibabalik ko na yung mic kay Pes Mayor. Back to you, Pes Mayor. So, marami pong salamat, Pisma Rex. At sana naman nag-enjoy ka ngayon sa iyong bakasyon. Vacation, out from work. So, enjoy, Pisma Rex. Sa pagkakataong ito, ibabasahin po natin ang refleksyon ni Pisma Florence. At ito po, babasahin na po natin. Asahan nila ang aming mga aksyon upang tumugma sa aming mga salita. Sa luma at bagong tipan, ang pinakamasakit na pagpuna ay hindi para sa mga walang pananampalataya, ngunit para sa mga nagsasabing reliyoso ngunit hindi ipinakita ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon. Tinawag ni Baruch ang mga tao ng Israel dahil sa hindi nila pamumuhay ng makatarungan at pagsunod sa tipan.
Sa pagsisikap, natatawagin sila sa pagbabalik loob. Ginamit ni Jesus ang halimbawa ng mga bayan ng mga Hintil na hindi nakakakilala sa isang tunay na Diyos upang hiyain ang mga bayang iyon na nagsasabing kilala nila ang Diyos. Ang pag-aangkin natin sa pananampalataya kay Jesus ay nangangahulugan na mga tao ay aasahan ng ilang bagay sa atin. Aasahan nila na ang ating mga kilos ay tumutugma sa ating mga salita kung tayo ay nagpapahayag ng isang Diyos na makatarungan, maawain at mapagmahal, ngunit hindi natin pinapansin ang mga nangangailangan, nagdadalamhati at tumahamak sa mga tao. Tayo ay mga mahirap na saksi sa ating pananampalataya. Bakit lalapit ang sinuman sa isang Diyos na may gayong mga tagasunod? Ngunit kung hahayaan natin ang pag-ibig ng Diyos na sumikat sa atin, magdadala tayo ng malugod na liwanag, init at pag-asa sa mundo. So marami pong salamat, Pisma Florence, sa iyong walang sawang pagpadala palagi ng iyong refleksyon. God bless, Pisma Florence. Sa pagkakataong ito, sa tagal-tagal ng panahon, pakinggan natin o babasahin po natin ang refleksyon ng ating kapatid from Bohol, si Pisma Andrew Bilyame. Ito po at atin na pong babasahin. Pagpalang oras po, my brothers and sisters and all Pisma Plus. Pahintulutan niyo po ako magpahayag sa refleksyon ng Lucas chapter 10 verse 13 to 16. Ito po. Pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang misyon sa mga alagad upang ang pakikinig sa kanila ay parang pakikinig sa kanya. Nangako rin siya na lagi siyang magiging tapat sa kanyang mga alagad, na sila ay nagkakaisa tulad ng baging at mga sanga. Ang Santo Papa, mga obispo, pari, mga laiko, sila na ang mga disipulong iyon ngayon. At sa pamamagitan ng komunidad ng kanyang mga tagasunod, ipinalaganap ni Jesus ang kanyang mensahe ng Ebanghelyo ngayon. In Luke chapter 10:13, the Lord taught people that their lives should reflect righteousness. He helped them see how important it was that their hearts be clean, their motives pure, and their service sincere. Naalala ko lang ang sinabi ni Brother Jando na ang religious group o ibang sikta, ito po ang pagkakaintindi ko. May mababait, may umiwas, malayo sa tukso or temptation at maiwasan ang pagkakasala, magaling sa Biblia at magaling sa kanilang opinion na sila ay totoo. Pero ito ba ay patunay na sila ay totoo na sa kanilang simbahan natatag lamang ng tao o nangupya lang sila? Ang Katoliko ay ang katotohanan na ito ay tatag ni Kristo at binibigay ang susi kay Pedro na naroon ang Biblia, tradisyon at authority. Sa Lucas 10:13, tinuro ng Panginoon sa mga tao na ang kanilang buhay ay dapat magpakita ng kabutihan. Natulungan niya silang makita kung gaano kahalaga na maging malinis ang kanilang puso
dalisay ang kanilang motibo at taos-puso ang kanilang paglilingkod. Kung mas masigasig tayo na maabot ang isang bagay, mas handa tayo at pasalamat tayo sa Diyos. Pagdating nito, mas pinahalagahan natin ito. Ang mismong gawa ng patuloy na pagtatanong ay ang pagsasakatuparan ng isang bagay na espiritual na mahalaga. Kaya kapag ang Panginoon ay tila mabagal na sagutin ang iyong panalangin, huwag sumuko. Ang saloobin sa banal na kasulatan ay ang paglalaan ng oras upang hayaang maisapuso ang mga salitang ito ni Jesus. Maaring hamunin nila tayo habang napagtanto kung paano binibigyan ng responsibilidad at tayo kung isa sa alang-alang ang pagtitiwala sa atin na ipinahayag ni Jesus. Hindi kailangang makaramdam ng personal na pagkasira kapag hindi naririnig ng iba ang Ebanghelyo. Idinadalangin ko ang mga hindi nakakaalam ng katotohanan at buhay na inaalok sa atin ng Diyos. God bless. More power. Pro Dio et Ecclesia. Mapagpalang oras from Brother Andrew Bilyami. So marami pong salamat, Pisma Andrew. Kamusta na po, Pisma Andrew? Matagal nang hindi ka namin naririnig. Sana ay meron kang oras para dumalo sa ating gawain ito sa live at palagian ka ng mag-send ng iyong reflection. So maraming salamat, Pisma Andrew. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa pagkakataong din ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Nancy sa kanyang refleksyon ito po at pakinggan po natin siya. Hello po, mapagpalang oras po mga kapatid ko kay Kristo. Good morning po, Pisma Plus. Bago ang lahat, happy fiesta po ni Santa Teresita. Ayan po. At ngayon po, bigyan natin ng nilay ang gospel ngayon sa araw na ito. Sa talatang ito, kung titingnan natin sa ating panahon, marami nang nangyayari sa ating kapaligiran. Maraming bumabalik sa Diyos dahil nakita nila sa kanilang puso at isipan ang katotohanan at pinagaling din sila ng Diyos sa kanilang mga sakit. Ganon pa man sa lahat ng ating naranasan at natanggap sa Diyos, buong puso tayong nagpakumbaba sa Kanya. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay nanatili pa rin sa sanlibutan at sa lahat at sa ating lahat. Siya ay naghihintay lamang sa atin na tayo ay magpakumbabang loob na lumalapit sa Diyos. Katulad na lamang sa mga santos sa langit. Sila'y lumuhod at nagpakumbaba sa Diyos. Kung ang isang tao masyadong mapagtaas sa sarili, walang mangyayari sa buhay niya. Parang isang baliw na naglalakad sa daan. Walang patutunguhan. Hindi nila binago ang buhay nila para sumunod sa Diyos. Panalangin, naway na proteksyonan nawa tayo ng Diyos laban sa mga tukso at sa masasama
ngayon at magpakailanman. Amen. At yan po ang aking reflection ko sa umagang ito. Maraming salamat po sa lahat. Pisma Plus. And God bless. Thank you po, Brother Yor. So marami pong salamat, Pisma Nacy, sa iyong refleksyon. Ganun din, sa pagkakataong ito, ibibigay ko sa inyo si Pisma Feli from Hong Kong. Ito po at pakinggan po natin siya. Mapagpalang oras po sa lahat po ng taga-subaybay at sumusubaybay sa aming munting channel, sa aming munting bahay na ito, at mapagpalang oras sa aking mga kapatid, my brothers and sisters here sa munting bahay namin na ito. Today, pagnilayan po uli natin ang ebanghelyo na isinulat ni San Lucas. Sa aking pagninilay, ito ay nangangahulugan ng repentance. Noong unang panahon, in ancient days, sa Old Testament, sa panahon ng mga Hudyo, kapag sila ay nagpapahayag ng pagsisisi, nagdadamit sila ng sako, at alam po natin yan, naliligo ng abo, nilalagyan ng abo ang kanilang mga ulo, at besides doon sa Nineveh, sabi ng hari, mag-fasting sila, ultimo mga hayop pinag-fasting. Ganun nung araw nung sila ay magsisi, nagbibilad sa araw, at ipinagsisigawan ng kanilang mga kasalanan. Ganun ang mga tao nun kung magsisi ng kanilang mga kasalanan. Ngayon naman sa New Testament kay Jesus, tayo mga Katoliko, ang napakadali, no? Kasi ang gagawin lang natin, magpunta sa pari, at sa pari ikukumpisa lang ating mga kasalanan, na tayo ay humihingi ng tawad sa Diyos. Pinapadali, walang bilad sa araw, walang sigaw-sigaw ng kasalanan, walang abu-abu na yan, napakadali ka nga. Ngayon, at saka sa ang mga pari, after what they heard in the confession, meron silang zeal of secrecy, na itinataya nila ng mga pari ang kanilang mga buhay, na hanggang kamatayan dadalhin nila ang mga naririnig nila sa kumpisalan. So easy as that. Ganun tayo mga Katoliko ngayon. Easy, pero napakahirap pa din sa karamihan sa atin na pumunta sa kumpisalan. Ang ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga aksyon ay may mga kahinatnan. There will be judgments day. At sa araw ng paghuhukom, each one of us will be called to accounts of our behaviors. Alam po natin yan. Yeah, in strong words, Jesus is warning us na not to be hard in our hearts. Mahirap man, pero gaya ng ginawa ng Panginoon noon at sa ngayon, itong gospel na ito, sobrang ang dami ng pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Alam natin yan in everyday in our lives. At tayong mga Katoliko, binabaliwala natin yan. Kahit na naririnig natin ang ebanghelyo na to, kahit na napapagnanilayan natin, naririnig natin ang pagninilay ng pare sa ebanghelyo na to, pero alam natin yan sa ating mga sarili. Karamihan sa atin napakahirap lumapit sa mga pari na isinugo ng Diyos, na tayo'y humingi sa pamamagitan nila, hihingi na tayo ng tawad sa Diyos. Napakahirap para sa atin.
So, ika nga, sabi ko nga, in a strong words, Jesus is warning us not to be hard in our hearts. Magsisi po tayo, let us repent of our sins habang may pagkakataon pa. Dahil sobrang bait ng Diyos sa atin na kahit isang daan beses natin siyang tatanggihan, hindi siya titigil sa paggawa ng makapangyarihang gawa sa ating buhay. Naway magkaroon tayo ng mga mata ng pananampalataya upang makita kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin na mga anak niya. Let us pray. Lord, thank you for your mighty deeds you are doing in our lives. Amen. Yun lamang po, mapagpalang oras po uli sa lahat. Stay blessed and be a blessing to others. Amen. So marami pong salamat, Pisma Feli, sa iyong refleksyon. Sa lahat ng ating mga kasamahan dito na nagbibigay ng kanilang mga refleksyon, Pisma Florence, Pisma Andrew, Pisma Nacy, Pisma Feli, Pisma Rex, pagdala ng words of our Holy Father, marami pong salamat sa inyo. At sa lahat ng ating mga masugid na mga taga-subaybay at tumatangkilik sa ating munting channel na ito, sa ating munting gawain, marami pong salamat sa inyo. Sana naway ang Panginoon ay gagabay po sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. Ilayo po tayo sa anumang kapahamakan. At wag lang po na sana nating makalimutan, or wag lang sana nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. At wag din nating kalimutan na this month is the month of the Holy Rosary. So sana naway nagawa natin ang pagdadasal ng Holy Rosary kasama ng ating pamilya sa araw-araw. So sa muli, marami pong salamat sa inyong lahat. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living.
and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal manahan ka. Espiritu, banal lumapit ka. Tinatawagan ka. Banal mong presensya. Espiritu,